mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno. Ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang itinama ng kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Ilan lamang ito sa mga sakripisyong inalay ng ating mga kababayan. Kabilang na ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isa sa kanyang mahalagang akda ay ang sanaysay na The Indolence of the Filipino. Halina't balikan at suriin ang ilan sa mga tauhan at mahalagang pangyayari sa sanaysay na ito sa pamamagitan ng isang maikling dula-dulaan.
Noong 1889, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang isa sa kanyang makapangyarihang sanaysay. At ito ang La Indolencia de los Filipinos o ang The Indolence of the Filipino. Sa panahong iyon, ang mga Pilipino ay tinawag na tamad ng mga dayuhang mananakop. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng katawagang ito? Sa dula nating ito, ating saksihan ang isang pangkaraniwang araw sa isang bayang Pilipino. Sa ilalim ng punong kahoy, nag-uusap ang ilang mamamayan tungkol sa kanilang buhay, pagod, pagkakait, at ang pagkiling ng dayuhan. Ay, Aling Rosa, buong araw na ako nasa bukid, kaunti lang ang ani. Pero sabi ng mga Kastila, tamad daw tayo. Ha! Hindi nila alam ang tunay nating hirap. Totoo yan, Mang Isko. Araw-araw ako naglalako ng gulay. Pag wala kaming benta, wala kaming makain. Pero nagsusumikap ako. Dahil hindi naman tamad ang mga Pilipino eh. Pagod lang. Sa mata ng mga dayuhan, ang kakulangan sa produksyon ay agad binibigyang kahulugan bilang katamaran. Ngunit ang totoo ay epekto ng sistemang mapagsamantala. Mga kababayan, bakit ganyan uusapan ninyo? Hindi ba't ang katamaran ay ugali ng inyong lahi? Kailangan pang pilitin para kumilos kayo? Don Eduardo, hindi po kami tamad. Ngunit paano kami kikilos kung kayo ang may hawak ng lupa, ng pag-aaral, at ng batas? Hindi kami tinamad. Kami tinanggalan ng dahilan para magsikap. Panahon ng kabataan ko, lahat ng ani sa lupa ay kinukuha ng mga private. Walang natitira sa amin. Anong kauna pang matitira kung gutom din ang dulo? Ang kasaysayan ng pang-aapi ay matagal lang nanahimik sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon, muling bumabangon sa panibagong tinig ng kabataan. Kaya nga nagtuturo ako. Hindi lang upang bumasa't sumulat ang mga bata, kundi upang magising sila. Hindi natin dapat tanggapin na tayo'y tamad. Tayo'y ginising sa tanikalan ng kahirapan. Dapat magsikap kayo. Ipakita ninyo. At yun nga ang ginawa namin. Ang katamaran ng Pilipino ay hindi likas, kundi bunga ng pagkakait ng karapatan. Tama ka dyan, Andres. Hindi kami tamad. Kami ay pinagod na kasaysayan. At ngayon, kami babangon para sa mga anak naming hindi natatawagin tamad. Tayo ang patunay na kaya nating baguhin ang paningin ng mundo sa lahing Pilipino. Sa bawat pagod na katawan ay may natitirang diwang lumalaban. At sa bawat lumalaban, may pag-asa sapagkat ang tunay na Pilipino ay masipag, matapang at makabayan. Hindi kami tamad. Hindi kami tamad. Hindi kami tamad. Hindi kami tamad. Kami Pilipino. Mula sa sanaysay na The Indolence of the Filipino na ang katamaran ng mga Pilipino ay hindi likas, kundi bunga ng pang-aapi at kakulangan sa pagkakataon. Kaya't mahalagang kilalanin ang kasaysayan upang maunawaan ang kasalukuyan. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pag-unawa sa ating pinagmulan.